So yan, nakabit na natin. So testingin natin. Kasi yung timer nito may problema. Kaya nakarekta yan. Problema pang saksakan. So yan, agad na. So yan, okay na. Ang lakas ng ikot. Good afternoon mga higan. Meron tayong i-rewind na isang spin dryer. Ito po at nasira na ang kanyang magnetic wire. Yan o, ano po siya? Alloy lang ito. Nasira na. Kaya ito, babaklasin na natin itong magnetic wire na itong nakalagay. So ito size 27. Kaya ang ilalagay natin size 27 rin na tanso. So ito alloy. So gagawin natin siyang tanso. So ito na yung ating in-order sa Shopee. So mabigat kalahating kilo ito. So kung anong bilang nito, yun din ang gagawin natin. Dahil ito ay tanso. Ito naman ay alloy. So babaklasin muna natin to. Nakakabit na ito. So maganda pa naman yung kanyang shifting tsaka bushing. Yun o, medyo bago pa eh. Baga hindi pa ito masyadong natatagal ang gamitin. So yan, tara. At ito muna ay baklasin natin. So ang ganda pa talaga ng kanyang magnetic. Kaya lang hindi na nagana. Sira na. So yan. Ito gagamitin natin itong thermal fuse na to. So yan, napangabang lang. So yun mga igan, mag-re-rewind na tayo. So bali ito yung ating size ng ating iikot na mga turn. So ang size na gagamitin natin dito na magnetic wire, size 27. So itong ating i-rewind ay spin dryer. So ito yung ating mga hulmahan dito. So ito yung maliit, hindi nito yung sa malaki. Hindi nito yung yung kakabitan ng ating i-rewind na motor. So ito yung ating stator. So yan. So umpisa na natin i-rewind. So hanggang matapos papakita ko sa inyo. So yun mga igan, at susunod na natin itong ating magnetic wire dito sa ating stator. So ang mauna siyempre niyan laging clockwise and then counter clockwise. Clockwise again and counter. Yung pinakang N. Yan, suot na natin muna ito. So ito running muna ang ating isusuot. Running coil. Yun din yung huli starting dito sa loob. Siyempre yung lagi kong pinapaliwanag, ang mauna natin yung maliit, yung 1.4, and then 1.6, yung malaki. Yan. Ito muna ang ating ipapasok. Yan mga igan, at tapos na. Naisuot na natin lahat. So ito yung starting, and then ito naman yung ending nitong ating running coil. Susunod naman yung starting sa loob. Okay, let's go. So yun mga friend, mga igan, susuot na naman tayo ng magnetic wire. So i-arrangement muna natin. Tapos na natin counter at saka counter. Yan, okay yan. Suot natin dito. Dito tayo. So yan mga igan, tapos na natin i-rewind. Bali ang connection natin ito, ang pag-connection natin dito, yung starting ng running at saka itong ending ng starting, itong ating pag-connect. So bali ito ang ating gagawin common. Yan, pagkasamahin natin yan. And then ito na ang pinakang common niya. So bali dito hanapin natin ang pinakang mababa ang reading kung alin dito sa dalawa. Kung ito bang ending ng running saka itong starting ng starting ito. So testerin muna natin. So hanapin natin yung pinakang mababa ang reading. Kung alin ang pinakang mababa ang reading, yun ang ating magiging pangkabitan ng capacitor at saka yung kabilang linya ng plug natin. Yan natin. So yan, itong pinakang mababa ang reading, itong 70 lang mahigit, o 75 ohms. At itong 80 mahigit, dito tayo magtatap ng capacitor. So capacitor lang dito, and then dito yung common, and then dito yung kabilang linya ng cord natin. So bali dito, ito dito natin ilalagay yung cord, and then ito standby lang itong isa. So yun lang, abangan na lang pagkakoneksyon natin yan. So pupukpukin pa natin yan, and then babarnisan natin pagkatuyo. Yan, atin yan, ating testing ng ikot. So yun lang po, abangan nyo. So yun mga igan, at ay magkukoneksyon na. Bago ang lahat ay atin munang pupukpukin ito na ganun para siya ay masiksik, and then tatalian na natin. Pagkatali niyan ay atin ang titestingin mamaya bago natin siya barnisan. So ito yung kanyang thermal fuse, okay pa naman. So ang gagamitin nating wire ay yung dati lang. So yan,
yung ating mga gagamitin. So update ko na lang kayo pagka buo niya. So yan, tapos na nating talian itong isa. Ito yung pang ilalim. So nasiksik na natin siya. Kailangan siksik na siksik yan. So yung kabila naman natatalian natin dito. So yan, tapos na nating talian. So gagawin natin, titestingin muna natin. Natin munang ikakabit dun sa pinakangkahan niya. So dito. Hindi yung pagkalagay natin, titestingin na natin. Saksak natin sa kuryente yan, maya-maya lang. So buuin ko lang. So yun, nilagay na natin. So testerin muna natin siya bago natin isaksak. Kulay blue ang common natin. Yun, meron siya. Yan, bali itong pinakang mababa ang reading. Dito natin itatap yung sa kabilang linya ng pangsaksak. Yan, ito yung mataas. Oh. 80 yung isa. So, kabitan natin yung capacitor. So, itong pula. Dito tayo magtatap ng kabilang linya kuryente. Ito ang kulay green, wala yan. Standby lang siya. So, dito tayo magtatap sa kulay red. Hindi yung kabilang linya doon sa common sa kulay blue. So kailangan lang huwag magdidikit. So yan, saksak natin. So pagka ganyan, iingatan nyo lang mapadikit dito, baka mag ground. So lagyan natin yung ating saksakan. So yan, saksak natin. Baka natin ng place. So saksak natin. Yan, okay na. Yan, ang ganda. Yan, okay na siya. So tatanggalin muna natin siya, and then atin ang babarnisan muna. So ito yung ating barnis. Yan, medyo matagal na kasi ito yung master. Yan, dito natin ilulublob. Yan, antayin natin. So ayan, babarnisan muna natin. Buhusan na lang natin. So ayan, kakunti na yung ating barnis. Yan, para pagtigas niya maganda. And then papatuyuin natin yan. Malagkit ito eh. Dikit masyado. Pag tigas niyan, kakapit na yan dyan. Yan, ating ibitin na. Papatuloy na natin siya. Yan, pag tuyo niyan, saka natin ilalagay dun sa kanyang kaha. And then, bubuin na natin dun sa ating nire-repair na dryer. So yan, good morning mga igan. Bali ito na yung ating kakabitan ng ating dryer na ating rewind. So ito siya. So bubuhin lang natin. Ito yung kanyang kaha. Yan, bubuhin na lang natin. Tapos isasalpak na natin yan. Lalagyan na lang natin ng tornilyo. Ayan, mga tornilyo na. So yan, ating abang-abangan na yan. Yan, buksan muna natin. So yan, buksan muna natin ito. Mga tornilyong ito. Yan. Tingnan. Tingnan lang po.
yung kanyang lagayan. So salspak muna natin doon yung motor. Salpak na natin dito. So may problema pa rin pala to, itong gearbox. Tagas na yan. Ibang klase ang gearbox nito. Yung belt niya basag na. So palitan na rin. Dahil natagas na yung gearbox niya. So magpapalit yan. Kasi kawawa ang makina pag nabasa ito. Kakaproblema. So yan, kalpak natin ito dito. Sabihin natin doon sa may-ari. Laki magagastos pag nasira na naman ang makina. So yun, ikabit na natin yung motor. Sikipan lang natin dito. So, connection tayo. So itong block ang dito sa kanyang line 2 sa kuryente. Yun din yung kulay green, sa capacitor lang siya. Capacitor. Yan, ito sa kulay red. Yan, kulay red. Then itong green dito. Yan ang ating connection. Siyempre ito kulay blue dito. Yung line 1 nya dito natin itatap. Itong kulay blue. So yan, mayroon naman na siyang fuse. Yan yung direkta sa ito, sa timer. Yan, papunta sa taas. Ito yung line 1. Ito yung line 2 sa motor. Yan, testingin natin maya lang pagkabuo. So yan, nakabit na natin. So testingin natin kasi yung timer nito may problema, kaya nakarekta yan. Problema pang saksakan. So yan, agad na. Nalaglag yan pang saksakan. Luwag. So yan, okay na. Lakas ng ikot. Okay na yung ating ni-rewind na spin dryer. So yun, sa washing naman okay naman ito. Yan, may nahingi nga daw. Yan, lalaglag ang ating pangsaksak. Yun, okay na. So yan, sana may natutunan po kayong muli sa ating ni-rewind na spin dryer. Ikinabit natin dito sa Fuji Denso na kanyang washing. Double po yan. So palitan natin muna ng timer lang problema nito. And then yung kanya nag-on off, nakalak na kasi. Naka-direkta siya. So yun na lang ang problema niya. So yun lang, maraming salamat. Please subscribe, like, and share itong ating video. Thank you mga igan. God bless.